Parang Oh, so, installment na how siya. much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct. Correct? Opo. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Yang mga bidding na yan sa mga flood control project, scripted yan. Dito sa video na to, nabulgar ho, napaamin itong si Senator Jinggoy Estrada, itong si Sara Diskaya, na kung saan pagka mayroong public bidding sa mga proyekto ng DPWH, isinasali nitong Ali lahat ng kumpanya niya na gumagawa ng infrastruktura. Yan ho ang pag-uusapan natin dito sa video na to. At yung ika nga Bulacan First District Engineering Office, yung pinuno nila, ginisa ho nitong si Senator Rodante Marcoleta. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, 973,000. Ba't bumabalik ka, PH? Ayaw mo ba yung 73? Mas gusto mo ba yung 53? Hindi. Gusto ko natin mag-80 na. 973,290,000 subscriber na ho tayo. Kulang na lang ng, ilan pa ba kulang yan? Ano na lang, 27,000 subscriber. Magwa 1 video na ho tayo. Ayun na nga, wala ho tayong maraming intro-intro. Tuloy ho natin yung nangyaring hearing dyan sa Senado. Good! Thank you, Mr. Chair. Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit, sinabi mo kasi sa interview mo na apat na po yung kotse mo. Na luxury cars. E ngayon, inamin mo, 28 lang. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls Royce? What else? Okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls Royce? Kano bili mo sa Rolls Royce? I am not familiar. Oh, come kung ano on. yun. Oh, come Nasa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. Tanong natin siya yung payong, magkano yung payong. Baka yun alam niya kasi binili niya yung dahil daw doon sa payong. No, I know the price. Oh, yeah. Tell us, Pero tell us. we did not buy this on a cash basis. Parang Oh, installment so, na how siya. much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls Royce, isang kotse lang yun. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How many Pwede pa Maybachs? natin pakita yung screen. Just Kaming one. hindi nakakaalam ng kotse na hindi na malaman One. kung ano yung pinagsasabi ninyo. Kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong... Para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach is natin. Mercedes, Kaya, right? pakita. Oh, ilan ang Maybach mo? Meron bang Isa lang po. Oh, ano pa? Pare- Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. You purchased this brand new, all brand new. Yes po. All right. Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Wagon. G-Wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. Grabe. Both at 11 million each. Yung isa, 8. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Ano ibig sabihin nun? Long Yung wheelbase. GMC. Lagi natin naririnig. What is this GMC? SUV Denali. rin to. Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung Suburban. Suburban. Ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito.
Oo, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Second hand? Binili mo? Second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls-Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. Opa. O bakit bumili ka ng second hand Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi siya Yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili ng second hand? Kasi yun lang yung Samantalang lahat available. mga Kasi that was mamahalin the na- time, at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available nilang When did you unit. acquire all these luxury cars? All at the same year? No po. When? Pa since 2022, 21. 2022. May 2021 pa po. 2021. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. Or kaya minsan tatlo yung iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa roon sa payong ng Rolls-Royce? Last year lang po. Last year mo lang na-purchase. Ngayon, hindi ka na natutuwa. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo, ha? Alright. Bukod sa mga nabanggit mo mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top of Sa my dami. head. Oo. Sa dami. Apa. So, dun sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba, You started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 No, or 21. when did you start- Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yan, Range Rover. Oh, may Range Rover ka 2016. pa pala, hindi mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 Rover. pa po siya. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover po. Okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Sabi mo? Defender. Defender. Ano siya? Range Rover. Range Rover din. Oh. Ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito? Malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. O what else? Lang, ha? Sarap ng buhay mo, ah. Oh, sige, ano pa? Hindi ko na maalala yung iba eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday, Iba-iba. siguro sa pag-aalis kayo nung umaga, Rolls-Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Isang tanong. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Oh, magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga taga DPWH para mabigyan ka ng proyekto?
Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Yan, sige. Umamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Nako! Di ba Amin na umabot kasi. ng 40%? Wala po ako... Sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya, okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Wawaw. Ito na, si Wawaw na tayo. Wawaw. Mr. Rebalo, Akala mo makakalusot ka, Wawaw. kanina, Mapapawawaw ka dito. Kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Naglalaro lang yan ng ano. Gusto mo yung Sen. mic? Wala po, Your Honor. Meron ka ba abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw ang may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po, nag-start po kami. 2017. 17 po. Up to now. Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap. Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? Senator Jinggoy. Malinaw ba Mr. Chair. Pwede bang... linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against Against Wala incrimination, ko Your narinig na Honor. against eh. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap Yuko mo. ka na, yuko dyan. Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Thank you, thank you. Anong pangalan niya? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasa likod ko po, Your Honor. Hindi po. Oh, answer. Teka muna, so may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Ilang taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok Bata pa, bilyonaryo na. sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Wala namin kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Naglayasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano Your Honor. yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan?
Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Opo. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your di Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Ano po, Your Honor? Di ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, gagamitin sa session mamaya ito, 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung di naman Jinggoy, sumasagot ito hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, sumagot ka Yes po, agad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na na-awardan sa iyo ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming Contempt na yan. sa QC po. Sa Metro Manila First. Meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo? I invoke my right against self-incrimination? Sorry po, Your Honor. Ha? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit ng ulo namin dito eh. may incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Oh, Dahil po may mga usapin na na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. oo nga. Simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano binanggit niya? QC. Karamihan ito, Bulacan. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi mo binabanggit eh. Ha? Metro Manila First po yun, Your Ano? Honor. Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila first? Yes po, sa Nuwan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Sige. Yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor. Nako. Ano, Brad, kaya pa? Uminom ka ng tubig. Makatakihin ka sa puso dyan, ha? Oh. Kasalanan pa ni Sir Ilan? Jinggoy. Ilan? Di ko pa sigurado, Your Honor. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Meron kang 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? Feeling ko, yung mga district engineer ng Bulacan, kasabwat yan. Ano lang yan, dami lang yung mama na yan. Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. Quezon City. Tsaka identical ang presyo, ha? Identical ang mga presyo rito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, last and final question. Lahat ba ka ng 42 projects above, how Above? much? Yeah, 42 projects sa Bulacan, meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, above 50 million lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo,
makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito, mapipilitan po, puro plunder. Harapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin offer para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron ako papakita video. Ilang minutes yung video? Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro 1 minute lang na video. Tingnan mo, Mr. Arevalo, kung project ng Wawaw to. Yan. Naku, bahaya na. Yan natin. Oh. Naku po. Ang pangit ng pagkakayari. Wawaw yan, malamang. Familiar ka dito? Ginamitan ng 360 to. Iikot eh. Familiar ka, Mike? Hindi po, Your Honor. Hindi. Dahil, hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan, ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, Walang hindi project. pa completed. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Hagonoy, Bulacan. So, hindi mo alam, Mr. Arevalo. Ngayon ko lang din po nakita yung video. Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung isa-site kita yung contempt dito eh. I-contempt na yan. Huwag mo lang Haba subukan, na pa- please. Okay, babalik ka kita next hearing ah. Miss Sarah? Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, Yes. interjection. Yes, Okay, please. provided it's very brief kasi Yes, kulang very na po brief, tayo Mr. sa Chair. panahon. Apo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair. Sabi nyo kanina, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, sa Quezon City sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control project sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU ayon kay Mayor Joy Belmonte? Yes po, Your Honor. Ayun yun. Yun din, Ano po yun, yung sa isa po, may letter na po dun for termination po. letter for termination. Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City? 2 pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? I-check, yun po, ang di ko po masagot, i-check po namin, Your Honor. Sige po, pakipaalam nyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat, Mr. Chair at SP Pro Thank Temp. you. One last question, Oh, Mr. last Chair. question. Yeah, Mrs. Diskaya, meron bang pagkakataon yung siyam na pag-aari mo ng construction company, meron bang pagkakataon na sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Yan. Naku, yari. Yan na yun. Ito na. Hindi po. Oh, nagsisiguro Sigurado ka? talaga to, Sen. Pag makakuha ako ng record sa Pagpapakaalam ko. DPWH Oh. na si St. Timothy, si St. Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay, yung nga. ibang licenses, magkakasama sila minsan. And then, so minsan naglalaban-laban yun, Siyam. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Correct. Dahil Oh. yung Siyam na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon,
kahit sinong manalo ron sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Correct? Tama? Hindi po, kasi iba yung may-ari ng mga companies. Oh, sus. Kasi sabi I'm mo just lang, ikaw- concerned with Alpha and Miss Omega. Diskaya, Opo. kanina, sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang sa'yo. Opo. Nung tinanong kita ulit, in-enumerate ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? The records will bear me out. Opo. Oh, ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yon, Panglimang tanong na. naglalaban-laban ba sa bidding yan? Panglimang Yes tanong po. na yan eh. Sabi mo kanina, last question. Hindi ba sumagot? Ayaw sumagot. Oh. Hindi, sagutin mo. Opo, sumagot ako. Opo. Naglalaban-laban. Opo. So pag Sumagot naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Correct. Correct? Opo. Oh. Senator Erwin, Ang tanong ang... very brief lang, baka Opo, tayong maano ang sa sagot panahon. po, ha? ang sagot po dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Anyway, matanong ko lang po sa Patawa naman tong si... COA, na-relieve nyo na ho ba yung inyong first district COA auditor, yung sa Bulacan? Hoy, para sa mga biding-bidingan, ano kayo nito, Na nag-audit ng mga coast project, hindi pa. Hindi pa po, Your Honor. Bakit po hindi ninyo ba na-relieve? Nakipagsabwatan na po sa district engineer po natin since 2022. Bakit di pa po nare-relieve? Sir, wala pa po namang ebidensya na nakipagsabwatan po yung... Wala pa pong ebidensya 2023. Sa Pangulo na nagsabi, pati Senator Ping Lacson nagsabi, anong gusto mo? Ebidensya? Your Honor, hindi po ako ang merong authority. I know that. I know that. That's why I'm asking you. Now, when are we going to see her relieved or him relieved? Ipapaalam ko po sa... Ipaalam niyo po kaagad, okay? Dahil wala ho kami oras. Panghuli na lamang po, matanong ko lamang po ang MMDA kanina pa po. Ka na rin, DE, Yes, sir. meron kasing nagsabi sa akin, very reliable information. Yan. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan eh. Nako. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported, I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Wala po. O ano sinasabi ni Senator Marcoleta? Alangan naman nagsinungaling itong si Nagsinungaling itong si Bunoan nung nakausap niya itong si Sean Marcoleta. 5 billion. Ito mismong mama na to, sinabi daw, di umano kay Bunoan, umamin na 5 billion ang nasayang sa flood control project. Kulang pa yan, baka trilyon ang pinag-uusapan natin dyan. Kasi merong gustong mag-testify eh. It's your word against his. Yeah. Kasi nakonsensya na siya, gusto niyang talagang sabihin. Your Honor, yung pong amount at bilang, wala po talaga po akong binanggit kay Secretary. Kasi palagi mong sinasabi, ayun, kamukha nito, palagi mo gusto na nating tanggapin ito. The DPWH already submitted 2 cases of ghost projects. Ito yung sa May Capis, Taliptip River, Package B, Barangay Perez, Bulacan. At saka yung Riverwall, Purokpor, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. These are reported ghost projects just submitted to this committee. At ito'y teritoryo mo. Ghost ito ha. Ang nakalagay rito, nagkaroon na ng show cause order dito. Ikaw, Henry Alcantara, ADE, Bryce Erickson Hernandez, ang mga liable sa yan, accountant, Caser 2, project engineer, materials engineer, and so on and so forth. Ito nga yung tinatanong namin kanina pa, because in the last hearing, the TPWH already indicated to us that it will submit several cases of ghost flood control projects. Unfortunately, to our disappointment, bago nag-resign si Secretary Bonoan, tinext ko siya eh. Yesterday, nung isang araw pa, kasi nga dalawa lang ang kanyang ibinigay sa amin. The indication it should have been at least 50 ghost flood control projects. Ang binigay niya sa akin,
bago siya mag-resign, indication that there are 15. Kasi sabi niya rito, without structure. Hindi ko alam kung ibig sabihin ito ay ghost projects. So ang ginawa namin, ginamit namin yung mga datos na nanggaling sa presidente na ibinigay niya sa amin at binerify na namin yung iba, nakatulong nga yung ginawa ni Senator Lacson para ma-determine and ma-confirm lahat ito. There are 60 projects na parang lumilitaw, ganun nga yung kanilang characterization. Total 60 flood control projects. 15 dito binigay nyo sa Silver Wolves. Wolves pa eh. Construction Corporation. Wawaw Builders, 6. St. Timothy plus St. Matthew, 4. Unimax Steel, 4. Jagon Build Construction Corporation, 3. SYMS Construction Trading, 3. M3 Construct Corporation, 3. Darcy and Anna Builders Trading, 3. MDs Samiban, Sanidan, 3. And several others with Grabe, napakarami. Yun yung mga yun, yung mga kontraktor na di umano merong flood control ghost project, flood control ghost project. 1 project each. Pambihira, oh. 60 projects na kandidato sa ghost projects. Yusek Cabral, di ba kayo po yung humahawak ng IMS? What does that IMS mean? Your Honor, I think 2 weeks ago, nire-assign po sa akin ni Secretary yung Information Management System Information Management Service. 2 weeks po. But before that, it was lodged with the Undersecretary for Technical Services. Ano, mabuti sinabi mo yan kasi ayaw ko na sana ang tanong kita dyan. Eh. On July 22, 2025, the IMS was assigned Opo. to Yusek Ayapana. Opo. Tama? Opo. Ayapana is handling... The Technical Services, Your Honor. Teka muna. Ayapana is handling National Building Code. Tapos ibinigay ni Secretary Bonoan ng IMS sa kanya. Nakakapagtaka 2 weeks later on August 6, 2025, paano napunta sa'yo? Ikaw planning service ka plus PPP. Tapos napunta sa'yo ang IMS. Hindi ko maintindihan. Kaya nagbibiro nga si Ayapana eh. Baka gusto mong kunin pa rin yung building code, sabi niya sa'yo, di ba? Tama What po. is IMS? Information Management Service, Your Honor, Mr. Chair. O ano nga ang ginagawa nun? Yun po yung nagmamanage ng mga system at saka mga computer system po ng DPWH. No nga, pero tentative yun, di ba? Walang ano yun. For budgeting purposes, For budgeting purposes po, ang kailangan lang nila mga computers, mga software, mga ganun po. kaya nga hindi siya reliable na pangbantay sa project. PCMA is Project and Contract Management Application. Tama po, Your Honor. Meron kang access dito. Lahat po ng executive committee members ay merong access po sa PCMA. Ikaw ang may hawak din ng MYPS. MYPS po, multi-year programming system ay under ng planning. Yung PCMA po ay under ng Bureau of Construction. Kaya nga, hawak mo pa yung RBIA. Ito yung Roads and Bridges Information Application. Yes, Your Hawak mo Honor. rin yung HDM4, Highway Density Management 4. Mga application po yan, yung RBIA po ay database ng lahat ng national road and bridges asset. Yes, ng ang tinatanong ko lang, hawak mo lahat ito. There's a plan IMS, may access ka sa PCMA, hawak mo yung MYPS. Alam niyo kung bakit tinatanong ko sa inyo ito? Yes, Your Honor. No. The purpose of PCMA, ito to provide a centralized, efficient, and transparent platform for monitoring all
DPWH infrastructure projects and contracts, including those by administration and negotiated contracts. Tama? Tama po, Your Honor. Yun ang purpose. As to functionality, sabi niya, real-time monitoring. It enables immediate tracking of project progress and immediate tracking of project progress and status. Number 2, geotagging requires photos with recorded geotag locations to be uploaded, providing accurate and verified data. E-logbooks. Engineers use electronic logbooks on mobile devices for field reporting. Data integration uses project identification structures from DPWH multi-year programming and scheduling. Ito yung MYPS. Ano ang benefits? Ito, isa sa benefit. Eliminates ghost projects. You're nodding. Eliminates ghost projects. Real-time geotag reporting helps identify and prevent the creation of phantom projects. Meron kang access dito eh. Meron kang MYPS. Lahat ng system, lahat ng application nasa sayo. Paano nagkaroon ng ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, yung pong report na nasa PCMA ay meron pong yung pong lahat ng proyekto na Real time nga ito eh. Anytime na i-punch mo doon, halimbawa, projects, flood control projects in Bulacan. Kung anong district ang gusto mo, District 1, District 2, District 3, alam mo, real time. By location, geotag. Alam mo nangyayari on the ground because it's being updated by your project engineers on the ground. Anytime, you don't have to go there. Tama? Tama po, Your Honor. Bakit merong ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, kompleto po yung mga data na sinubmit po. Kompleto nga sa inyo, bakit ang tanong, ba't may ghost projects if this PCMA is working? Ang sabi niya, the benefit is to eliminate ghost projects. Tama naman eh. Real time eh. As we speak, halimbawa, kung hawak mo yung application mo ngayon, tingnan mo yung Bulacan. Alam mo lahat eh. Paano nangyari nga ito? There is now a list of a candidate of 60 ghost projects with us subject to our verification. Paano nangyayari ito with all the systems intact in DPWH? Sino, for example, let's begin with the 2 projects, ghost projects you submitted to us. Up to what extent the liability may go? May datos po sa PCMA na in-upload yung project engineer, Your Honor, Mr. Chair. Ang sinasabi ko, ma'am, let's not debate on this already. Ghost projects ito eh. Sino-sino ang liable? DE, Assistant DE, probably even the regional director or the Assistant Regional Director, the cashier, the accountant, the resident co-auditor. Kasi nga, paano babayaran ito nang wala man lang? Asaan ang PCMA? Tama po, Your Honor. Alam mo, ma'am, dumating ako dito na malungkot. Alam mo kung bakit? Several text messages are being received by this representation almost every day. Alam mo kung anong mga taong sinasabi nila sa akin? Nakikita po namin, sabi niya, kung paano winawaldas ang pera ng bayan. At napapatunayan po namin araw-araw, lalo na po pag nakikinig kayo kami sa hearing ninyo. Kami po pawis dugo ang puhunan namin dito. Lalong-lalo na po kami na nasa mababa lang ang kalagayan. Pinipilit namin magbayad ng buwis. Pero ganito po bang kinapupuntahan ng aming buwis na binibigay? Pwede po ba, kanya, Senator, pwede bang mag-request sa'yo? Pakikita ko sa iyo ang mga text messages mamaya para sabihin ko lang sa iyo na totoong sinasabi ko. Pwede bang ilaban nyo kami na next year wag muna kaming magbayad ng buwis? Sapagkat ito palang kinapupuntahan. What do you think I should tell them? Can you help me provide an answer to these people? Mr. BIR, kung nandiyan ka pa po. Can you help me tell them kung anong dapat kong sabihin sa kanila? Their observation is valid. Pera po nila ito eh.
Ganito po ang kinapupuntahan eh. Correct. What will I tell them? Yes, ma'am. Baka gusto mo sumagot. Tama po kayo, Your Honor. No, I'm asking you to help me. Yes po. What will I tell? Sa totoo lang, overwhelming yung ano na yan, trabaho ni Senator Rodante Marcoleta. Pero kung sa mga taga-minority, easy lang yan. Siyempre, i-absuelto lang nila yung si Marcos Jr., yung si Ping at saka yung si Soto, sasabihin lang nila, DPWH, mga contractor, may kasalanan. No? Pero itong si Senator Rodante Marcoleta, alam niya ho kasi kung ano ang punot dulo. Ay, habang yung mga ibang kasama niya dyan, inaabsuelto si Marcos Jr., maliwanag naman kahit yung mga nagko-comment sa baba na ang most guilty dito si Marcos Jr. Pero ang dating, pag nagsalita yung dalawang senador na yun, absuelto yung presidente ng Pilipinas. Dapat matagal ka ng sinibak ni Mr. President. Salamat dun sa isumbong sa Pangulo PH. Anak ng toko ha. Tell them. Ito pa po yung sinasabi ng iba. Bakit po ngayon lang nalaman? Mabuti po ang presidente nalaman niya after 3 years. Ganito na po palang nangyayari. 545 billion May hugot eh. Nalaman ng presidente after 3 years, ganun siya kainutil at katanga. pesos. Ang namunini lang about 15 contractors. There are about 29,000 o 19,333 contractors as of August 29, 2025. Mr. Pickup, tama? Yes, Your Honor. 15 lang. Representing 18% of the pie. Yung 15 yun, 0.07%. Sabi gano'n nung nagtatanong sa akin. Eh ano pong ginagawa ng mga taong dapat nagbantay po sa kaban ng bayan? Nandyan po ang ombudsman, nandyan po yung DOJ, nandyan po ang NBI, nandyan ang CIDG. Eh bakit po ayaw nilang tulungan ng presidente? Mabuti po pala siya, naalaman niya. Paano po yung mga taong kinakasangkapan na ng opisina niya, nakatakot-takot na intelligence funds ang binibigay sa kanila, confidential funds, para sa ganun bantayan lang ang pera ng bayan? Katulad halimbawa po, ang pulis. Ang pulis po alam nyo sa batas nila ngayon, hindi lamang public order but also public safety ang nakalagay. They're bound to serve public safety. Ano po ibig sabihin nun? Sa tingin ko po, dapat i-report nila yung open drainage. Kasi maaaring madisgrasya yung naglalakad in open drainage. O kaya busted yung street lights. Medyo maraming kriminal na doon. O kaya clog yung... paano pa yung flood control? Diba dapat? Maraming magbabantayan dito. Bakit po kanya hindi na po nagbabantay? Mabuti na lang nalaman ng presidente, kahit nahuli na, pero nalaman pa din natin. Anong ginagawa ng mga tao? What am I supposed to tell them? Anong sasabihin ko sa kanila? Alam mo, gusto ko sabihin sa kanila, mga kababayan, alam ko pong malungkot kayo. Alam ko pong nagdaramdam kayo. Masakit po ang loob nyo. Ngunit sana po ay wag na hindi po kayo magbayad. Tuloy pa rin po ninyo. Pagtulong-tulungan po natin ito. Kasi po marami ring lalo po tayong lulubog. Hindi lamang flood control ang pinagpupuntahan ng ano nyo eh. Pati protection natin, pati si PhilHealth, pati po sa education, lahat po eh. Sana masabi ko lahat, sana maniwala sila, sana hindi sila magalit sa akin, sana tanggapin nila ang sasabihin ko sa kanila. Pero kayo po dapat eh. Kayong nahaharap dito eh. Correct. Do you have anything to say? Yusek Kati? Your Honor, tama po lahat ng sinabi niyo. Wala po akong masasabi. Kahit ano, wala kang gusto sabihin.
Yun pong PCMA kasi... Kasi ang gusto ko sana, tingnan mo na lang ha. Kasi wala yung DBM eh. I-reserve ko na lang sana yung tanong ko eh. Bakit po yung, meron po bang DBM dito? Yun pong DBM, magsasuggest po ng ceiling ng NEP sa DPWH. Tama po. Mr. Chair, Yusek Toledo of the Department of Budget and Management. So the process po ng ating pagbigay po ng ceiling, we have two-tier budgeting approach. Para dun po sa tier 1 na Sir, ang sinasabi namin. tinatanong ko lang po, ang DBM ang nagbibigay ng ceiling sa DPWH. Yes, Tama po. Mr. Chair. O, halimbawa po, dito kasi nagsisimula ang lahat ng 2022 flood control projects, GAA versus NEP. Included in the NEP, 2022 po ito Yes. Check your records. 2,718 projects, and total 139.4 billion. Yun pong hindi nasama sa NEP, 1,347, 69,509, 69.5 billion. Bakit po nagkakaganon? Bakit ang lalaki po ng... So, grand total, 208.9 billion. Samantalang nilagay nyo lang, 139. 2023, ang NEP po ninyo, 154.4 billion. Ang naging total, 280.6 billion. Ang wala sa NEP, 126 billion. Kung isasama pa natin ang unprogrammed, 25.2 billion. Bakit po kayo pumapayag sa ganun? 2024, bilisan na lang natin. NEP, 170 billion. Wala sa NEP, 178 billion. So, ang naging total, 349 billion. Hindi pa kasama yung unprogram pa na 85.7 billion. 2025, NEP, 208.9 billion. Hindi included sa NEP, 137 billion. So tingnan po ninyo, sir, Yes, sir. sa 139 billion worth of flood control projects, in-increase ng Congress by 50%. Kaya ang GAA nagkaroon ng additional 69.5 billion. Pwede nyo bang ibigay sa amin ng breakdown kung ano-anong probinsya ang pinaglagyan yung additional na 69.5 billion? Alin-alin yung tatlong pinakamataas na probinsya nang nakakuha ng dagdag na 69.5 billion? Sino po ang nag-receive ng pinakamarami dito sa 69.5 billion? Gaano karami dito ang merong SARO? Ganito po yung gusto namin itanong sa inyo. May I answer, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, we'll provide you with the list of the SARO that we have released. As a matter of fact, all the SAROs po na release po ng DBM is already available on the website. But just the same, we'll provide you the list of those SAROs, Mr. Chair. Ito po ang tinatanong namin. Ito po yung ceiling lang ninyo eh. Bakit po biglang lumaki? Minsan doble pa. Nako. Sino ang nagmamanipulate nun? Paano nai-increase yung NEP na binigay ninyo? Yeah. Mr. Chair, as to the changes and amendments of the budget, we would like to inform you that the job of the DBM po will end the term of the preparation of the budget once we submit the NEP. So, hence, the changes and amendments po doon sa NEP lies with the Congress already. Hindi na po namin alam yun, Mr. Chair. So, it's with the Congress already
Because as Hindi they po say- ninyo alam kung sino yung mga lumapit sa Congress para po madagdagan po yung ceiling na binigay nyo. Yun po yung gusto nating malaman eh. Yan. Ah, Okay. Alam po namin yun sapagkat nagtagal din po ako sa Congress eh. Bagamat hindi naman ako kasali doon sa mga sino-sino po yung responsable na lalapit. Halimbawa sa iyo, Yusek, ikaw ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung GAA at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan. Ikaw ang opisina mo ang kauna-una na sapagkat ikaw ang planning service. Tama o hindi? We know that, Mr. Chair. Hindi, Just to tinatanong ko si Yusek. Ay, yeah, okay. Sorry. Tama po, pagka Oh, natanggap po namin tama, yung di ba? planning, pag Pero natanggap po- alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito. Dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation hanggang after the NEP, hindi na po kami participant pagka ho na-defend na namin yung budget up to the plenary. Hindi ganon. Alam ko yung trabaho mo eh. Yusek ka ng planning service. Yan manggagaling lahat yan. Yeah. Hindi naman ma-operationalize natin yan. Diyan nakakarga lahat eh. Sa opisina mo. Ikaw ang merong responsibility dyan. Kaya alam ko kung sino-sino ang lalapit sa'yo. Your Honor, Mr. Chair, yung National Expenditure Program po, yun po yung manggagaling sa ahensya. Yun pong General Appropriations Act, hindi na po namin alam kung paano po nadagdagan ng DPWH at nabawasan yung ibang naming programa. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Yun po, Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? Nako, Not necessarily na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin na nalalaman mo na nangyayari ito. posible po, Your Honor, Mr. Anong posible? Hindi mo ba alam na nangyayari ito in your presence? Ikaw kasi ang gagawa eh. Sir, Your Honor, Mr. Chair, in our presence po ng ahensya, hindi na po kami kasama. Pagka ho na isubmit na sa bicameral conference committee, yung naaprubahan na, ayun pong House Gab. No, sige. Yan sagot mo kasi tatapusin ko lang itong mga kasama ko kasi baka magtagal lang ako, magalit na naman sa akin Senator Bato. Meron kang Senate President. Thank you, Senator Erwin. Nasa na si Ma'am Sara? Sarah, Okay. where are you? Sige, bago ko punta, Mr. Teka, boss, sandali lang. Bakit hindi naka-upload at hindi available ang PCMA ngayon? Pina-check ko. Bakit biglang nawala? Nako. Down yung website. Naka-upload po sa, Mr. Chair, Your Pina-check Honor. namin eh, biglang nawala. Tingnan mo, habang nagsasalita kami rito, bigla niyong tatanggalin. Ganito ang Grabe ho yung retoke ni Madam, no? Mukha ho siyang mukha na ho siyang aswang, no? gawin natin para siguro makagawa tayo ng mas mabuti sa ating mga kababayan. We will ask you to install the application into the computers of the Blue Ribbon Committee. We will be in a position to help you hindi lang mag-imbestiga, kung hindi, babantayan din namin ito. Kasi parang ang bantayan sa inyo, may bantay sa lakay. Hindi, totoo yung sinasabi namin. How much time do you need to install the application Bantay to sa lakay, at no? least 2 computers in our committee? Tatanungin ko po yung owner ng PCMA na Bureau of Construction, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ko po alam kung saan naka-upload. Yan, sinasabi ninyo na nawala. Wala bang taga Bureau of Construction dito? Nakakapagtaka na, this is not pure coincidence. Habang nagsasalita kami rito, pina-check ko, biglang nawala. Biglang unavailable. Kailangan po ibigay nyo sa amin, ito nakalagay, service unavailable. Bigla-bigla naman. Nakakapagtaka naman. Sa dami ng projects sa buong Pilipinas,
pumayag ka na na tulungan namin kayo. The Blue Ribbon Committee from now on will ask you to give us that application para itong staff namin dito, araw-arawin namin. Makikita namin yan. Makikita namin yan. Opo, Your Honor, sasabihin ko po sa process owner sa Bureau of Construction na i-upload yung... Hindi, dadalhin niya dito niya i-install para ngayon. At siyempre, kinakailangan niyang kahit papano sabihin yung staff namin. Marunong naman din makasama namin dito. Pero para lang walang sablay, kailangan i-install nyo. Opo. 2 sa computer dito at saka sa aking opisina para magkaintindihan tayo. Opo, Mr. Chair. Thank you.